Alam niyo po yung kasabihang nahuhuli ang isda sa sariling bibig. Itong si VP Sara ay talagang madaldal ano po. Kasi hindi niya talaga matiis na ilabas ang katotohanan. At inamin din niya sa wakas na ang mga napag-usapan at sinabi ni Trillanes, kung naalala niyo, yung mga bank accounts na dinideny ni Duterte, ng tatay niya at ni VP Sara mismo noon ngayon ay inamin na niya na totoong may mga bank accounts sila, na totoong may mga bilyones sila, na totoong nagkakamal sila ng pera, na totoong marami silang account sa iba't ibang bangko. Ano po? Pero bago tayo magpatuloy, syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe and like and i-share na rin po ninyo itong video ito para malaman na rin ng marami. At may gusto ako sa inyong ipanood na video ng isa nating kapwa PBBM, ay isa siya sa mga vloggers na nagsusuporta sa ating gobyerno at nagtatanggol at nagsusuporta kay PBBM. Ako naman po ang sinasabi ko lagi, kung saan yung kabutihan, doon ako. Itinatakwil ko ang kasamaan. And kung sino ang presidente, kung sino ang nasa authority, siya ang dapat nating suportahan. So ito po, pakinggan natin ang video ng isa nating kasamahan, ang kapwa natin vlogger at ka-PBBM. Kung naalala nyo po noon, sabi ni Senador Antonio Trillanes na papipirmahin niya ang mga Duterte ng waiver para tignan, imbestigahan at ipakita ang iba't ibang bank accounts na nakapangalan sa mga Duterte. So ngayon po mga kababayan, eto na po, si Fiona sumagot na po at inamin na totoo daw na may mga bank account talaga sila na sinabi ni Senador Antonio Trillanes. So ito na nga sabi ko sa inyo, mga DDS, mag-iiyakan na naman kayo nito pag nalaman at narinig ninyo na hindi fake news si Senador Antonio Trillanes. Mag-iiyakan, magsisigawan, sasakit ang ulo, gagawa ng kwento, diba? Para makalusot lang sa kahihiyan, sa pagtatanggol ninyo sa mga demonyong politician. Ngayon po mga kababayan, meron akong video. Ayan, nakita niyo yung video na yan? Ipapanood sa inyo at ipapakita sa inyo kung gaano katotoo ang mga binibitawan ni Senador Antonio Trillanes na aligasyon patungkol sa ari-arian, patungkol sa mga sangkot sa droga at mga bank accounts na pagmamayari ng pamilya ni Fiona at ng tatay ni Fiona, na kung saan inamin ni Fiona na meron nga daw po talagang bank accounts. So ibig sabihin talaga mga kababayan, totoo pala yung mga aligasyon ni Senador Antonio Trillanes. Una doon yung binenta ni Digongyo, ni Mao Zedong, ni Mao Digong, yung naturang isla ng Spratly Island sa China. And then, totoo din pala na sangkot at protektor ng droga itong si Mao Digong, at ang anak niya at ang kanyang manugang ay sangkot nga sa drug shipment or drug smuggling, at totoo din po pala ang mga bank account na halos inaatake si Mao Digong na papipirmahin ni Trillanes ng waiver para buksan ang mga bank account, na kung saan ngayon po first ever kasaysayan ng Pilipinas na inamin ni Fiona na meron po talagang bank account. So, ibig sabihin, totoo po pala talaga ang sinabi ni Senador Antonio Trillanes IV na born and raised in Caloocan, na tumatakbong mayor ngayon ng Caloocan. So, ito po ang video. Panoorin nyo po. Kayo na lang pong humusga. Hindi po ito fake news. O diba, tama naman yung sinabi niya, at lahat talaga ay naglalabasan at hindi maitatago ang katotohanan kasi grabe talaga ang mga Duterte ito. Grabe yung ginagawa nila kay PBBM.
bagay, may katapusan naman ang lahat ng bagay. So, yung lahat ng mga pinaggagawa nilang, plano nilang itumba ang gobyerno ay hindi mangyayari sapagkat ang kasamaan kailanman ay hindi magwawagi. At minsan, akala natin nakakapanaig sila pero hindi pwedeng matalo ang kabutihan ng kasamaan. At ang ginagawa nilang pagre-rebelde, paninira, pagsisinungaling, ay hindi kailanman mananaig. Lahat yan ay may katapusan. Sige, ituloy po natin ang video. Pakinggan niyo pong mabuti. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan eh, di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila, baka non-existent talaga yan na mga account. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions. Tinanong ko din yan sa bank. So, itatanggi niyo pa ba? Mga didilis, inamin na po ni Pusit. Inamin na po ni Fiona na totoo na marami nga po talagang pera ang pamilya ni Mau Digong at ni Sara Mau. Iba't ibang bangko nga daw nakadeposit ang pera nila. Sabi ko nga sa inyo, kaya pala, sabi ni Senador Antonio Trillanes IV na born and raised in Caloocan at tumatakbong mayor ngayon ng Caloocan, no, na bilyon ang pera nila. Totoo, mga kababayan. So, yung pinakalat ng mga didilis na si Senador Antonio Trillanes IV daw ang nagbenta ng West Philippine Sea, wala po yung katotohanan. Bakit? Never nyo pong nakita kailanman na si Senador Antonio Trillanes nakipag-gentleman's agreement sa China. Bagkus ang nakikita nyo po, si Mau Digong at si Sara Mau nakipag-meet kay Xi Jinping. Meron pang ang pinirmahan si Xi Jinping doon eh. Di ba? So ngayon, yung mga aligasyon ni Senador Antonio Trillanes na pilit gawing mali at pilit gawing kasinungalingan ng mga didilis, hindi na nila kayang gawing kasinungalingan. Bakit? Mismong si Fiona na ang umamin. Totoo po na may mga bank account sila. O diba, malinaw na malinaw, inamin niya ang katotohanan, hindi niya maitago. Madaldal siya eh, diba? Ready to answer anytime sa mga interviews niya. And kung mapapansin nyo, nasira siya dahil sa mga interviews niya. Kasi ready siyang magbigay lagi ng attack, ng mga defense niya, diba? Pag-defend niya sa sitwasyon, pero nahuhuli siya sa bibig at lalo siyang napapasama. Diba? So, inamin niya talaga na maraming silang bank accounts. Totoo yung mga pinagsasasabi ni Trillanes and dinare pa nga sila, diba, na magpirmahan na kung ano yung ipakita niya para maalaw na yung mga bangko na ipakita talaga sa publiko kung ano ang totoo. Eh, hindi naman kumagat si Duterte sa pirmahan na dinidare ni Trillanes, di ba? Gusto pa nga niyang upakan si Trillanes dun sa hearing, kung napanood niyo yon. So, hindi siya ready. Hindi siya ready na ipaalam ang katotohanan. Kumbaga, pag nahuhuli na siya, nandun na siya sa puntong of dead end. Yung tactic niya is, gagawa siya ng ibang bagay na ma-divert talaga yung attention tulad ng nangyari noon sa pirmahan na, o di ba, dinedare niya si Trillanes. Sabi niya hindi daw totoo, pero nang dinare siya ni Trillanes na pumirma, di ba, para mailabas yung katotohanan, para may go signal ang bangko o ang gobyerno na alamin ang mga katotohanan tungkol sa kanilang mga bank accounts.
natakot siya, umurong siya at gumawa ng taktika para malihis yung usapan at syempre para hindi maituloy yung dare ni Trillanes, di ba? So alam nyo na may tinatago sila kasi hindi sila transparent eh. Hindi talaga sila transparent. Ewan. Hindi talaga pwedeng itago ang baho. Sisingaw at sisingaw. Okay? I hope nagustuhan nyo ang video nating ito. And sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe, like, and i-share nyo po ang video ito para maraming makaalam, maraming mabuksan ang isipan, at marami ng mabagbag ang damdamin at, at marami na talagang magising na, wake up, pagpag ng katawan para magising ang kaluluwa at isipan. So thank you so much for watching. Comment down your opinion. Welcome po kayo. Believe in yourself, believe in God, and share love. I love you all. See you in my next vlog. Thank you.